Bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang water security ng bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa Sumag Water Treatment Plant o SWTP sa Murcia, Negros Occidental. Ang Sumag Water Treatment Plant ay pinangangasiwaan ng BB Duabio I, isang subsidiary ng Tubig Pilipinas Group Incorporated. Kumukuha ito ng surface water mula sa Sumag River sa Barangay Abo-Abo, Murcia at idinisenyo upang palakasin ang supply ng tubig sa Bacolod City at mga karatig lugar. May kakayahan ang planta na mag-produce ng humigit kumulang 15 milyong litro ng tubig kada araw, sapat para mag-supply sa tinatayang 20,000 hanggang 25,000 kabahayan. Ang ginagamot na tubig ay iniimbak sa mga reservoir at ipinapamahagi sa pamamagitan ng Baquiwa Prime Water Network para sa pangangailangan ng mga tahanan at negosyo. Malaki ang maitutulong ng operasyon ng SWTP sa mga komunidad sa Southern Bacolod City, lalo na sa pagbibigay ng maaasahang inuming tubig para sa mga pamilya, negosyo, paaralan, ospital, at iba pang institusyon. Bukod sa pagpapabuti ng kalusugan ng publiko, nakatutulong din ang pasilidad sa pag-iwas sa environmental risks at sa pagsuporta sa sustainable urban development. Sa patuloy na pag-iinspeksyon at pamumuhunan sa mga pasilidad tulad ng Sumag Water Treatment Plant, pinagtitibay ng pamahalaan ang pangakong walang Pilipinong maiiwan pagdating sa malinis at ligtas na tubig. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa inyong tanan. Ang malinis at ligtas sa tubig ay hindi lamang pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino, kundi ng bawat tao sa mampanig na mundo. Kaya naman ang pagtitiyak sa sapat at maaasahang supply nito, lalo na sa mga komunidad, ay isang mahalagang puhunan para sa kalusugan, kaunlaran at kinabukasan. Po tayo ngayon sa Murcia, Negros Occidental upang masaksihan ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sumag Water Treatment Plant, isang pasilidad na may mahalagang papel sa pagbibigay ng malinis at ligtas na tubig sa mga mamayan ng Bacolod at karatig lugar. Ngayon po ay masasaksihan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang mga kinatawan ng Sumag Water Treatment Plant at Bacolod Bulk Water Incorporated ngayong araw. Pupunta sila malapit sa water intake facility upang simulan ng inspeksyon. At ngayong araw makakasama rin natin si Mr. Jester Tihing, Plant Manager dito sa Sumag Water Treatment Plant. Magandang araw po, sir. Magandang hapon rin po. Sir, ayon sa aking pagkakaalam, ito pong Sumag Water Treatment Plant ay phase 2 ng inyong project. So, pwede bang bigyan niyo po kami ng konting background tungkol sa tatlong phases po ng project natin dito sa Bacolod Bulk Water po? Alright, so ang tatlong phases ng proyekto at ang sumusunod ay yung phase 1 na ngalan plan na kinomisyon noong Oktubre 2017 na kasulukuyang nagsasupply ng 24 million liters per day sa Northern Bacolod. Sunod ay yung phase 2 kung saan ito ay pag-construct ng Sumag plant na nagkompleto noong March 2025 at kasalukuyang nagsasupply ng 15 MLD na mainom na tubig. Ngayon, sir, maaari niyo po ba kami bigyan ng konteksto sa kung ano ang nangyayari ngayon sa process na dito sa water intake facility kung nasan po ang ating presidente? Okay. Ang proseso na nangyari sa water intake facility ay dito nakapaloob ang mga pump na siyang kumukuha ng tubig sa ilog natin. Saan po ang eksaktong nanggagaling yung mga tubig na kinukuha natin? Dito po ba sa Sumag River? At paano po natin sinisiguradong ligtas ito bago pa man iproseso? Ang kasulukuyan, ang tubig natin ay pinoproseso dito sa Sumag plant ay galing sa dalawang ilog, yung Sumag River at ang Calivan River. Bago pa lang may patayo ang planta na ito, sinisiguro na ito ng mga lupon na mga eksperto na nagsasasiksik sa tubig na ang ilog natin ay safe sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at striktong panuntunan. So sir, ano nang ginagawa ng plant upang hindi bumaba yung water level o magkaroon ng masamang lagay ng panahon?
Magandang tanong po yan. Sa parating na summer talagang bababa ang level ng tubig sa mga ilog natin at ang BBWI ay nakahanda naman sa pamamagitan ng pagsiguro na ang pasilidad natin ay kayang nasa 100% at lahat ng tubig na proproseso namin dito ay makakarating sa mga consumer. Tuwing bagyo naman, kung saan tataas talaga ang level ng tubig, pinipili talaga naming pansamantalang itigil ang operasyon dahil sa mas importante sa amin na hindi masira ang mga pump na naka-install sa ilog. Ngayon naman po, magtutungo ang ating Pangulo sa flocculation area and clarifier tanks upang mag-inspeksyon. Kasunod ito ay magtutungo ang Pangulo sa chemical dosing facility. Sir Jester, ano po itong nakikita natin ngayon? Ano po ang mga machinery nito sa kayong purpose nila sa paglilinis ng tubig mula sa mga nakolektang tubig natin sa Sumag River papunta sa mga bahay dito sa Bacolod? Ito po yung flocculation tank at dito nangyayari ang initial na treatment ng tubig. Dito na unang naghiwalay ang latak at putik na nagpapalinaw sa tubig. Sa simpleng paliwanag po, ano po yung kahalagahan ng flocculation sa paglilinis ng tubig since ito po yung unang proseso matapos nating kunin yung mga tubig mula sa ilog? Ang kahalagahan ng flocculation sa paglilinis ng tubig ay ito ay yung proseso kung saan pinapabigat at pinapasettle ang mga latak o tinatawag nating flux para lalong luminaw ang ating tubig. Ano naman po yung maaaring mangyari kung hindi maayos na dumaan to sa flocculation process, sir? Kung hindi maayos ang flocculation, maaari itong maging sanhi ng pagpangit ng kalidad ng tubig. Ngayon, sir, ano naman po yung ginagawa natin dito sa chemical dosing facility? Ano po yung mga chemical na hinahalo natin sa tubig para masigurado po na maayos, ligtas, na ang tubig na mapupunta at magagamit po ng ating mga kababayan dito sa Bacolod? Tamang tanong po yan. So, ang chemical dosing facility ay responsable sa chemical treatment ng ating tubig. Itong facility ang pangunahing nagpapalinaw sa ating tubig. Ito ay automatic ang nagbibigay ng tamang dosage. At saka gumagamit rin tayo ng chlorine para maging safe, ligtas ang inumin nating tubig. Ano po yung mga chemicals na ginagamit natin dito? So yung chemicals na ginagamit natin dito ay yung PAC or yung polyaluminum chloride at saka yung flocculant or yung polymer. Sa disinfection naman, gumagamit naman tayo ng sodium hypochlorite na siyang napapatay sa atin ng mga bakterya sa ating tubig. Ang Sumag Water Treatment Plant po ay nagbibigay ng serbisyo sa iba't ibang sektor ng lipunan dito sa Bacolod. Pangunahing beneficiaries ito ang mga residential community sa timog ng lungsod ng Bacolod dahil tinitiyak ng pasilidad ang tuloy-tuloy na supply ng malinis at ligtas na tubig para sa araw-araw na paggamit. Nakikinabang din ng mga lokal na negosyo at industriya na umaasa sa planta para sa hindi napuputol at tuloy-tuloy na supply ng tubig na mahalaga para sa kanilang operasyon. Gayon din, ang mga paaralan, ospital at iba pang pampublikong institusyon ay nakikinabang mula sa maaasahan at consistent availability ng treated water sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos at wastong na prosesong tubig, nakakatulong ang planta sa pagbawas ng panganib sa kalusugan at kapaligiran na dulot ng paggamit ng hindi na gamot o kontaminadong tubig. At ngayon naman po magtutungo ang ating Pangulo sa multimedia filtration system kung saan bibigyan din siya ng briefing patungkol sa iba't iba pang BBWI facilities. Sir, ano naman po ang ginagampanan ng multimedia filtration system sa paglilinis ng ating tubig? Yung multimedia filtration system ay yung nagpapalinaw ng gusto sa tubig at parang lalong safe to inumin. Ano naman ang naidadagdag na filtration system sa overall water treatment process? Since nga po kung dumaan po ito sa bago ang phase ng multimedia filtration system, kung pumasa na po ito dun sa standards, ay direkta po itong inilalabas na ng planta patungo sa mga kabahayan dito sa Bacolod. So ano naman po yung kahalagahan naman ng
multimedia filtration system bilang suporta sa paglilinis po ng tubig dito sa SWTP po. Okay. So inaalis nito ng multimedia filtration system ang anumang impurities na maaring humalo sa tubig. Paano po ito mas pinapahusay pa neto yung kalinisan at kaligtasan ng mga iniinom na tubig ng mga tagapakulot at karatig na lugar? Yung multimedia filtration system natin ay siya yung nagpapalinaw talaga sa ating tubig. Mas Pinapanatili nito ang kalinisan talaga ng ating tubig. So sir, regular po ba itong minomonitor sa ini-inspect upang masigurong mas maayos ang operasyon? Regular po ba yung inspection nito? Yeah. Opo, regular po itong monitor at ini-inspect ng ating mga well-trained na operators. At dahil sa makabagong teknolohiya, automatic na rin ang paglinis ng pasilidad nito para masigurong maayos ang operasyon nito. Masasaksihan din po natin ngayon ang demonstration ng pipeline fusion process. Sir, maaari po ba nating i-discuss kung ano po itong pipeline fusion process saka ano po itong pinapakita natin ngayon sa Pangulo? Yes. Yung pinapakita natin ngayon sa Pangulo, ito yung demonstration ng jar testing. Ito yung pinapakita natin kung ano yung nangyayari mismo sa ating process. So, yung ating tao ngayon, yung ating quality control staff, ay dinemonstrate na ngayon sa ating mahal na Pangulo yung paano yung proseso mismo sa ating water treatment plant. Bale, sir, may nakikita po tayo dito 4 na jar. Ano po yan? Ano po ito yung 4 na jar na pinapakita po natin sa Pangulo? Saka bakit iba-iba po yung mga kulay nila? Okay. So yung 4 na jar yan, pinapakita na lang natin kung ano yung magiging itsura ng ating tubig kung siya ay well-treated, untreated, overdose, at saka underdose. Kumbaga sa kalagahan ng treatment ng ating pasilidad, ito yung pinaka-heart talaga ng ating proseso, yung pag-dose ng ating tamang facility. So sir, PC. etong sinabi nga natin, meron tayong untreated, underdose, overdose, saka ng yung well-treated. sir. Ano Yeah. pong hinahalo natin dito sa mga tubig na ito para ganyan po ang kalabasan? Okay. So yung hinahalo natin, bale, dinadose siya na yung binanggit ko kanina, yung PAC, yung polyaluminum chloride. Kumbaga, kung saan pinapakita lang kung paano yung tamang proseso niyan. Okay. So, pinapakita na lang naman natin kung ano yung tamang dosage. Pinapakita yung kung well-treated ba siya, untreated ba siya, well-treated ba siya, or underdose ba siya, or overdose. Kumbaga, sa kahalagahan talaga ng ating proseso mismo sa ating planta, dapat tamang-tama lang naman talaga yung ating na chemical na ginagamit natin dito. So sir, etong small scale lang po to. Yes. Ang malaki nito, may kita po natin siya sa Sa ating clarifier. clarifier po. So ano po yung kahalagahan nitong pipeline fusion process sa distribution ng tubig? So ang pipeline fusion process ay isang proseso na kung saan dinudugtong ang dalawang HDPE pipes sa pamamagitan ng mga hot plates. At paano po ito natutulungan na maiwasan ng leaks at water losses po? So ang kalagahan ng pipeline fusion process sa distribution ng tubig ay ito yung pagkonekta ng mga HDPE pipes na kung saan yung nagdi-deliver at nagdi-distribute sa mga consumer. Yung pipeline fusion process ay isang makabagong teknolohiya kung saan mas matibay ang pagkabit ng mga HDPE pipes kumpara sa pag-welding ng mga steel pipes nung una. So, yung ating HDPE pipes ay isang makabagong material na kung saan ito ay nagpapalit sa traditional na steel pipes. Ang HDPE pipes na ito ay pwedeng magtagal na aabot sa halos 100 taon. Inaalis ito ng posibilidad sa pagkalawang ng pipes na nagiging sanhi ng kulay iced tea na tubig. So yun sir. Ano naman po ang naging epekto ng operasyon ng Sumag water treatment plant sa mga komunidad na naunang nakaranas ng kakulangan sa supply ng tubig? Magandang tanong yan. So, ang naging epekto ng operasyon ng Sumag plant sa mga komunidad
ay nagdagdag talaga ng tubig na magagamit nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Sa pagtanong-tanong namin sa Kalakang Bacolod, talagang bumuti yung supply nila at hindi na sila nagpupuyat kakahintay sa tubig ng madaling araw. May mga mekanismo ba tayo upang agad na matugunan ng mga reklamo o concern ng publiko kaugnay sa water quality supply if ever po na may masira po? Ano po yung ginagawa natin dito para hindi po maputol yung water dito sa Bacolod? Okay, so sa totoo lang sa kasalukuyan, yung Basiwa Prime Water yung nagkakontrol at nagdi-distribute na sa mga consumer sa tubig na i-deliver namin. Yung magagawa po namin at pinakatungkulin namin ay siguruhin ang kalidad at supply ng tubig sa Bacolod sa pag-abot ng aming makakaya. Upang masiguro na ang tubig na dumarating sa mga tahanan ay malinis, ligtas at angkop para sa araw-araw na paggamit, ang water treatment process ng Sumag Water Treatment Plant ay dumaraan sa 8 mahahalagang hakbang. Ang bawat yugto ay may tiyak na papel upang matanggal ang dumi, mikrobyo at iba pang impurities ng tubig. Ito ang 8 hakbang na proseso. Ito ay ang pumping, chemical treatment, flocculation, clarification, storage, filtration, disinfection at quality control and monitoring. Unang hakbang, pumping. Sa unang yugto ng proseso ng raw water o hilaw na tubig ay kinukuha mula sa Sumag River. Ginagawa ito sa pamamagitan ng 3 intake pumps na may lakas na 30 horsepower bawat isa. Pinagsasama-sama ang mga pump na ito ay may kakayahang humigop ng higit kumulang 650 cubic meters ng tubig kada oras. Ang hakbang na ito ay nagsisilbing panimulang yugto kung saan ang tubig ay inahanda upang sumailalim sa masusing paglilinis. Ikalawang hakbang ang chemical treatment o coagulation at flocculation dosing. Matapos makuha ang tubig mula sa ilog, ito ay nilalagyan ng mga kemikal upang masimulan ang proseso ng paglilinis. Una, ini-inject ang coagulant, particular na 35% polyaluminum chloride o PAC na tumutulong upang mabuwag ang maliliit na dumi o suspended particles na sanhi ng labo ng tubig. Kasunod nito ay nilalagyan naman ng tubig na flocculant, isang 2% polymer solution na tumutulong upang magsama-sama ang maliliit na particles na bumubuo ng mas malaki at mas mabibigat na kumpol na tinatawag na flux. Ang paglalagay ng chemical na ito ay kontrolado ng isang automatic dosing na nagsisiguro ng tamang sukat ng chemical, hindi kulang at hindi sobra, para sa mas epektibong paglilinis at mas kaunting manual intervention. Ang ikatlong hakbang naman ay flocculation. Mula sa chemical treatment, ang tubig ay dumadaloy papunta sa flocculation tank. Dito ang tubig ay marahang hinahalo upang mabigyan ng daan at tuluyang pagbuo ng flock. Ang ika-4 ay clarification. Ika-5 hakbang naman ang storage. Ika-5 hakbang ang filtration. Sir, maaari niyo po ba kaming bigyan pa ng mas malawak na konteksto tungkol dito sa ika-6 na hakbang natin? So sa ika-6 na hakbang, yung filtration. Mula sa clear water tank, ang tubig ay pinapadaloy patungo sa multimedia filtration units gamit ang mga 30 horsepower feed pumps. Sa yugtong ito, ang tubig ay dumaraan sa mga filter na may silica sand. Layunin ng filtration na tanggalin ang natitirang maliliit at lumulutang na dumi na maaaring hindi pa ganap na na-analyze sa naunang proseso. Ito ang isa sa pinakamalagang hakbang upang masiguro ang kalinawan at kalidad ng tubig. Sa ikapitong hakbang, yung disinfection. Pagkatapos ng filtration, ang tubig ay dumaraan naman sa disinfection process. Dito ini-inject ang sodium hypochlorite na may 7% concentration upang patayin ang mga makapinsalang mikrobyo at bakterya na maaaring magdulot ng sakit. Ang hakbang na ito ay nakasasiguro na ang tubig ay ligtas inumin at gamitin, lalo na sa aspeto ng kalusugan ng publiko. Ika-8 hakbang, yung quality control at monitoring. Bacolod City Water District is very much happy and glad that we have engaged with Bacolod Bulk Water Incorporated
honestly speaking, hindi gid nami ang nanging service before sa amon nga tubig. Daw nabulayan kami kay Jutay Gatubod. Duga color, ano siya, coffee with cream. Dapat mabantay ka kaagahon kay hinay tubod. Pwede na kami kapangapi actually. Handumanan is really suffering from water supply. Tapos kung magtubod man, ti ahay, kaluyan ang color ti ice tea. Budlay gid sir, budlay manglaba, manghugas, kag ang magiyo kapag sa pangadlaw-adlaw importante gid na ng tubig. So far, nag-improve ang supply sa tubig kaya Dubai na kami gahulat sang time. Now we have enjoyed more supply and an increased supply with additional water treatment plant in Murcia. Water supply nowadays is really good and I don't get to see any misses at all from the provider. So far okay naman siya, nagtinaw na gid man siya. Kag nami natulog mo kay hindi ka na magulat kaagahon. Subong nami ang service ta, kay why na nagakadula ang tubig. It's a big help, especially to our consumers, both south and north area. Hindi kami bala ma-aware nga there's like cleaning schedule. I really do hope nga ini mga continue pag mas mag-improve pa gid. Tawhay na, makapahuway na tanan kay accessible ng tubig. Subong okay, continuous ang tubig. If I prepare food, I use water and everything. Water supply nowadays is really good. Sa nami ang water supply, nami gid man kay hapos ang paggawi sa sulod balay mo. Wherein we're able to increase our capacity with their steady production of water. It's because nga puti na gid ang hagwa. As in clear water na gid siya subong. I'd like to congratulate Bulk Water Incorporated for its Murcia water treatment plant. Nga wala ta mga problema later on unlike before. So nami siya ang sang tubig kag isa pa hindi na magugtas ang consumer. We commend the dedication of its management Actually secreted. Mary Ann Sinagdan. Gatro Hut. in providing safe and potable water for Bacolod City. Thank you very much and congratulations. It is now our distinct honor to call upon our esteemed guest, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. I am very pleased to be able to join you today for the inauguration of the Sumag Water Treatment Plant. It is an initiative that represents sound infrastructure planning and responsible investment in our country's future. As we all know, water is a precious resource that sustains our health and our life and enables economic activities. When water systems work, progress flows. The Sumag Water Treatment Plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. Considered one of the largest water treatment facilities in the Negros Island region, the Sumag Water Power Plant strengthened Bacolod City's long-term water security. This facility supplies treated bulk water to Bacolod through the City Water District to ensure a reliable water supply for the city. With a capacity to deliver up to 75 million liters of potable water per day, this project will benefit about 100,000 households, roughly 500,000 residents. It would not be possible without the direction of Tubig Pilipinas Group Inc. through its subsidiary Bacolod Bulk Water Incorporated. At the same time, the project benefited from international expertise, including water treatment and automation technology from Israel-based Watermatic International. The 1.5 billion peso investment, funded through shareholder equity with participants from Climate Fund Managers, the DBP, reflects our strong confidence in the infrastructure sector. It demonstrates our country's established position to make long-term investments succeed. It is particularly true for those aligned with climate resilience and with sustainable development. Once again,
I congratulate everyone who contributed to the completion of this facility. Ladies and gentlemen, projects such as the Sumag Water Treatment Plant remind us that as long as we work together, we can transform our communities for the better. It reinforces this administration's direction to create well-planned, responsibly financed infrastructure for our people. May our path ahead be clear, and the water that will flow in our communities nurture as we build a bagong Pilipinas for all. Thank you very much. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tatlo yung bulk water treatment facility. So, ang ginagawa nitong planta na to, ginagawang mas sustainable. Meaning, it's a longer, more sustainable source of the water because galing siya sa ilog. Ang layunin nito, tatlong bagay na importante. Number 1, sustainable water source siya. Number 2, additional water source siya. So, it's a big water source. And number 3, it's not only more sustainable, not only cheaper, it's also a cleaner source of water because you're able to monitor only one source as opposed to monitoring multiple depots. What's new about it? Number 1, it's the process automation to remove the chance of errors. Number 2, after process automation, it's the redundancy. Lahat ng hasyendero, dinaanan namin, lahat yan nandyan sa likod nakasuporta. So as long as we still have the support of the people, we will of course continue and continue to develop more sustainable water sources. We wholeheartedly thank President BBM and the presidential staff for making the time to visit our treatment facility. We really appreciate that he took the time to, out of his schedule, to come by and to take time even to tour the facility and to understand the water situation. Thank you very much, Mr. President, for taking the time to come.